mga nakaw o Presidential Commission on Good Governance para sa CARP hanggang 2008. Ang CARPER naman o Comprehensive Agrarian Reform Program Extension with Reforms ay isang batas na muling inaantala ang taning ng pamamahalahan sa mga magsasaka sang-ayon sa CARP. Babaguhin din nito ang ibang mga kondisyong nakasaad sa CARP. Isinabatas ang CARPER noong August 7, 2009. Handog na paglilingkod mula sa Department of Agrarian Reform. Kayo'y nakikinig sa Tuklasin Natin. Ano-ano ang mga sangay ng pamahalaang kabilang sa pagpapatupad ng programa? Maraming ahensya ang kabilang sa pagpapatupad ng CARP. Ang mga pangunahing ahensya ay ang Department of Agrarian Reform o DAR at ang Department of Environment and Natural Resources o DENR. Tungkulin nilang tukuyin at ipamahagi ang mga sakop na lupa ng programa o ang mga tinatawag na carpable land. Handog na paglilingkod mula sa Department of Agrarian Reform. Kayo'y na Tuklasin Natin. Okay, tayo po imiling nagbabalik sa palatuntunan pa rin ng Tuklasin Natin at syempre ang inyong lingkod, Cathy Cruz po, na inyong mapapakinggan po sa loob ng 1 oras. At syempre sa lahat po ng ating mga tagapakinig na nais pong makisali sa ating talakayan, pwede po kayong tumawag sa 531-6774 o dili kaya sa 531-2660 o pwede rin po kayong mag-text sa ating 0915-258-4091 at pwede rin po kayong mag-email kung meron po kayong mga katanungan, mungkahi o nais po nating talakayin sa ating palatuntunang Tuklasin Natin. At syempre pwede po kayong mag-email sa tuklasinnatin@yahoo.com. At syempre, happy listening nga pala kay Sir Felix De Silva. Yes, yung aking gwapong-gwapong kaibigan dyan sa Department of Agrarian Reform. Siyang aking maituturing na talagang takbuhan. Yan, pagdating dyan sa Department of Agrarian Reform, pag may mga impormasyon na nais kong hilingin o nais kong makipag-ugnayan sa mga officials ng Department of Agrarian Reform, yan ang nakaalalay sa mga media. Yan. At syempre kay Miss Amy Ilagan, gayon din happy listening din kay Ma'am Christy Gonzalez. At nako, hindi ko pwedeng kalimutan sa Director Erlinda Manloctao. Syempre siya yung Director ng Public Assistance and Media Relations Service. At good morning din kay USEC, kay Undersecretary Rosalina Bistoyong. At gayon din kay USEC Felix Perry Villanueva. Good morning din sa iyo, Ma'am Gloria Favia. Salamat po sa lahat ng inyong mga text messages, lalo na nitong mga nagdaan na panahon po ng Semana Santa. At sa aking kumpare na si Johnny Abante, good morning sa iyo. Maraming salamat sa iyong pag-alalay at syempre kay Ma'am Gloria Juliano. Minsan na pagkakamalian ko to, natatawag ko siyang Gloria, Director Gloria Juliano, di ba? Malay mo, isang araw maging director ka, ating Lo. At syempre, sa ating mga kaibigan dyan sa DNR, magandang umaga po sa inyo, lalo na po kay Director Mariza Cruz, yung aking kamag-anak. Yan, cute din, katulad ko. At kay Secretary Proceso Alcala, marami pong salamat sa inyong pag-alalay po, lalo na po nung nakaburol po ang aking mother. Talagang nagpapunta po pa po kayo ng inyong tao at thank you kay Ma'am Babes Ongkit at nandyan po kayo bilang pag-alalay din sa mga impormasyon na nais naming mahagilap o makuha mula pa rin sa Department of Agriculture. At syempre sa Quezon City Mayor's Office, good morning sa inyo, Ate Vida, kay Ma'am Alice, kay Sally, at syempre kay Ate Nimpa. Marami pong salamat sa inyong mga pag-alalay. Yan po yung mga, pag may mga gusto po akong interviewin, may mga gusto po akong pag-alalay na hingin, at pati po yung mga government officials nila na nais ko pong makapanayam, sila po ang umaalalay sa akin pagka may mga kailangan po ako. At hindi lang yon, sabi ko nga
lalo na ang Quezon City Hall at saka ang Department of Agrarian Reform, ang mga tao dyan ay malapit po sa aking puso dahil dyan po ako nanggaling nung panahon po na ako ay nasa gobyerno pa, nasa public service pa po. So good morning po sa inyo at wag po kayong manghinawa, no? Naaalalayan po ang inyong lingkod syempre. Anyway, ngayong tanghali nga, katulad ng binabanggit ko kanina, ay meron tayong makakapanayam ang Science Research Specialist ng DOST, STII, ang program leader ng Starbucks. Di ba bago na uso yung computer at cellphones, ang paraan ng mga mag-aaral upang magsaliksik o gawin ang kanilang takdang aralin ay ang pagpunta sa library at humanap ng iba't ibang libro na kakailanganin upang lumikom ng mga kaalaman at mga detalyadong impormasyon hinggil sa isang tao o usapin o topic na ibinibigay ng ating mga guro o minsan yung ating mismong mga researchers, 'di ba? Ako nga noon, natatandaan ko, nakakarating pa ako ng National Library noon sa Maynila. At malaking tulong ang naibibigay ng mga library na ito at nalulungkot lang ako kasi may ilang mga library na hindi ko na ngayon nakikita katulad nung dito sa may Espanya. Dati nung ako'y nag-aaral dyan sa Ramon Magsaysay High School along Espanya, merong isang library dyan bago ka makarating dito sa may trabaho, bago malapit sa may trabaho market. May isang library dyan kung saan ay talagang isa yon sa mga aking pinupuntahan para magsaliksik. Pero dahil nga sa pag-usbong ng makabagong teknolohiya, ang dati-rating masalimuot at matrabahong pagsasaliksik ng impormasyon o kaalaman ay pinadali ng internet gamit ang mga search engines, 'di ba? Gaya nga ng Google at marami pang iba. So, ngayong tanghali ay aalamin natin 'yan sa isang Science Research Specialist ng Department of Science and Technology na kanilang nilikha, yun nga yung Starbucks. Pero bago natin habang siya ay tatawag mga 12:15 siguro, pero aalamin muna natin dahil si Haring Araw ay sikat na sikat natin kay Chris Perez ng DOST Pag-asa ang lagay ng panahon. Ulat Panahon. Okay, magandang tanghali sa iyo, Chris Perez. Live ka ngayon sa DWAD. Cathy Cruz ito ng tuklasin natin. Panahon. Sangin inaasahan na magiging maulap at may mga mahina hanggang sa pantalang pag-ulan at pulo-pulong pagkidlat at pagkulog ang Kabikulan at ang lalawigan ng Quezon dahil sa tail end ng cold front. Samantala, magiging maulap din na may mahinang pag-ulan naman sa Cagayan Valley Region at saka sa Cordillera Administrative Region. Bahagyang maulap naman hanggang sa maulap na may pulo-pulong mahinang pag-ulan ang inaasahan sa rehiyonong Ilocos at gitnang Luzon, habang dito sa Metro Manila sa natitirang bahagi ng ating bansa. Patuloy pa rin tayong makakaranas ng mainit at medyo malinsangang panahon, maliban lamang sa mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog lalo na sa dakong hapon o gabi. Wala naman tayong inaasahang bagyo sa loob ng 24 na oras maging sa susunod na 2 hanggang 3 araw. At dito sa Metro Manila, ang araw sumikat kanila 6 ng umaga, lulubog naman, or sumikat kanila 5:54 ng umaga, lulubog ng alas 6:08 ng umaga. Mula po dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Chris Perez mag-uulat. Okay, maraming salamat sa iyo, Chris Perez. Yan po naman ang ulat panahon na hatid po sa inyo ng DOST Pag-asa, ang ating weather forecaster na si Chris Perez. At syempre, pakinggan po muna natin ang ating mga tagapagtaguyod ng palatuntunan ito. Ano-ano ang mga sangay ng pamahalaang kabilang sa pagpapatupad ng programa? Maraming ahensya ang kabilang sa pagpapatupad ng CARP. Ang mga pangunahing ahensya ay ang Department of Agrarian Reform o DAR at ang Department of Environment and Natural Resources o DENR. Tungkulin nilang tukuyin at ipamahagi ang mga sakop na lupa ng programa o ang mga tinatawag na carpable land. Kabilang sa mga ahensya ang Department of Agriculture, National Irrigation Administration, Land Registration Authority, Land Bank of the Philippines, at Department of Public Works and Highways. Handog na paglilingkod mula sa Department of Agrarian Reform. Kayo'y nakikinig sa Tuklasin Natin.
Okay, tayo'y muling nagbabalik dito sa ating palatuntunang tuklasin natin. At syempre, ang oras sa hudyat, alas 12:14 ng tanghali. At syempre, no, bibigyan ko lang kayo ng isang impormasyon tungkol sa ating pangkalusugan. Sa tuklasin natin. Kayo'y nakikinig. Okay, ang dengue ay isang lumalalang suliraning pangkalusugan sa buong mundo, lalo na sa mga bansang ang klima ay tulad ng Pilipinas. Kaya sama-sama tayong mag-aksyon, barangay kontra dengue. Ano nga ba yung dengue? Ang dengue ay isang sakit na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na may dalang dengue virus. Ang tawag sa lamok na ito ay Aedes. Anong oras ba nangangagat si Aedes? Buong araw yan, madalas 2 oras pagkasikat ng araw at 2 oras bago ito lumubog. Naku, biruin mo yun. So saan nga ba nakatira o namumugad si Aedes? Namamahay ito sa madidilim na lugar at nangingitlog sa malinaw at hindi dumadaloy na tubig. Nako, kaya kinakailangan na yung mga tubig na stagnant o yung hindi dumadaloy medyo pakilinis-linisan na lamang. So, yung mga karagdagang impormasyon sa lamok na si Aedes, mas gusto niyang kagatin ang mainit na balat. Nako po, mas tawag pansin din sa kanila kung gumagalaw ang biktima. Ganun ba yun? Karaniwang umaatake o kumakagat mula sa gilid o likod ng tao. Oo nga, tama yun. Parang nararanasan ko to Nakakalipad sa layong 50 to 300 metro mula sa pangitlugan o breeding area. Mas dumarami kung tag-ulan dahil sa nagkalat ng mga bagay na maaaring pangitlugan. Tumatagal ang buhay nito mula 20 hanggang 30 araw. Ano-ano nga ba yung sintomas o palatandaan ng sakit na dengue? Actually, mas mataas at tuloy-tuloy na lagnat na tumatagal ng 2 hanggang 7 araw. Kasama sa bilang ng araw na ito ang sinat, pamumula ng balat, sanhi ng mataas na lagnat, pagdurugo ng ilong o gilagid, walang gan, pagkahilo at pagsusuka. Ang dengue ay isang lumalalang suliraning pangkalusugan sa buong mundo, lalo na sa bansang ang klima ay tulad ng sa Pilipinas. Diba yun ang sabi ko kanina? Sa kasulukuyan, bilyong katao sa mundo ang nanganganib sa sakit na ito. Sa may 100 milyong kasong na itatala taon-taon, 5% ang namamatay. Sa Pilipinas, 120 ang namamatay sa halos kada 15,000 kaso. Pinaniniwala ang paglala ng sitwasyon ay sanhi kontrol na paglaki ng populasyon, suliranin sa polusyon, pagbabago ng panahon at kakulangan ng partisipasyon ng mga tao sa komunidad. Kung hindi tayo kikilos at magtutulong-tulong sa pagsugpo sa dengue, maaasahan ng higit na pagtaas pa ng bilang ng kaso at ng mamamatay dahil sa sakit na ito. So ano nga ang maaari nating gawin ng mga lokal na pamahalaan para maiwasan ang dengue? Malaki ang magagawa ng lokal na pamahalaan sa pag-iwas sa dengue. Maaaring gawing gabay ang sumusunod sa pagtugon o pagtupad ng tungkulin sa naaayon sa sitwasyon. So, kung walang kaso o biktima ng dengue sa nasasakupan, ano ba yung mga dapat gawin? Dapat magbigay ng kaalaman sa dengue at kung paano ito maiiwasan. Magkaroon ng regular na paglilinis ng mga mosquito breeding places. Maaaring maglunsad ng regular na search and destroy breeding places operations sa inyong lugar. So kung may 2 o higit pang kaso ng dengue sa isang barangay, palawakin ang pagbibigay ng impormasyon at kampanya laban sa dengue. Bigyan diin ang mga sintomas at ang maagang pagkonsulta sa doktor kung may sinat na ng 2 araw. Pagtulungan ang paglilinis ng kapaligiran. Tiyaking wala nang maaaring pamugaran ang lamok. Yan. Umpisahan ang pagbabantay o surveillance
sa mga taong may sakit na dengue sa barangay at ipaalam ito sa pinakamalapit na health center. Yan. So may mataas na bilang ng kaso ng dengue sa loob ng 3 sunod-sunod na linggo, ang lugar ay itinuturing na hotspot. So tandaan ninyo yun, ha. Hotspot na ang lugar kapag may pagtaas na ng bilang ng kaso ng dengue sa loob ng 3 sunod-sunod na linggo. So anong dapat mong gawin? Ipagpatuloy ang mga nabanggit ng mga dapat gawin at higit pang bigyang diin ang maagang pagkilala ng mga sintomas at ang kahalagahan ng agad na pagkonsulta sa doktor kung may sinat na ng 2 araw. Agad rin ipaalam sa pinakamalapit na health center ang mga karagdagang bilang ng may sakit na dengue. Yan. Mas marami ang kaso. Kung halimbawa, mas marami ang kaso ng dengue kaysa sa inaasahan, maituturing na may outbreak ng dengue sa lugar. So ano yung dapat gawin? Pag-ibayuhin yung mga ginagawang kampanya laban sa dengue at iba pang nabanggit ng mga aksyon. Makipag-ugnayan sa inyong city or municipal health officer para sa tamang paraan ng pagfa-fogging. Yon, kinakailangan na, gano'n na. Ang lahat ay maaring maging biktima ng dengue sa buong taon. Kaya huwag maging ningas kugon, linisin at alisin ang maaaring pamugaran ng lamok. Alamin ang sitwasyon ng inyong barangay, makipag-ugnayan sa inyong city or municipal health office. Sa sama-samang pagkilos ng buong barangay, matagumpay na malalabanan ang dengue. So, minsan may mga maling akala tungkol sa dengue, di ba? Ang mali, hindi ka na raw magkakaroon ng dengue kung minsan ka nang nagkaroon nito. Naku po, hindi po totoo po yan. So, ang dapat, actually, sa totoo lang, 4 na beses maaaring magkasakit ng dengue ang isang tao dahil may 4 na klase ng dengue virus. Naku po, kaya kinakailangan bantayan nyo talaga. So, sabi nila na isasalin daw o naipapasa ang dengue sa pamamagitan ng pag-ubo, paghawak o paglapit sa taong may dengue. Naku po, mali rin po ito. Alam nyo po, ang tanging paraan ng sanhi ng dengue ay sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na Aedes na may dengue virus. Siya po yung nagdadala, si Aedes, di ba? Katulad ng binanggit ko kanina. So sabi nila, ang pagsisigaro ng basura o mga tuyong dahon ay isang paraan ng pag-iwas sa dengue. Naku po, mali rin po yun. Dahil hindi ito ang paraan ng pag-iwas sa dengue. Dahil hindi namamatay ang mga lamok sa ganitong paraan. Sabi nila, itinataboy lang ng fogging ang mga lamok. Hindi rin po totoo ito. Hindi lamang nito tinataboy ang mga lamok. Kaya rin itong patayin ang mga lamok kung tama ang pamamaraan ng paggamit nito. Dapat mag-fogging kung may outbreak lamang. At ang tamang oras ay sa peak biting lamok. Makipag-ugnayan sa inyong city or municipal health office tungkol dito. So, tandaan nyo po abakada lang. Aksyon Barangay kontra dengue. Yan ang dapat gawin ng mga lokal na pamahalaan natin. So, ano yung dapat gawin natin? Hanapin at linisin ang maaring pamugaran ng lamok. So, ang mga dapat nyong gawin, butasan, biyakin o kaya ay lagyan ng lupa ang mga lumang gulong upang hindi maipunan ng tubig at pangitlugan ng lamok. So, kung may mga drum kayo, takpan yung mga drum at iba pang ipunan ng tubig upang hindi pamahayan ng kitikiti o linisin ito minsan 1 linggo. Palitan ng tubig ng florera o flower base minsan kung 1 linggo kung meron po kayo sa inyong sala. Linisin at alisin ang tubig sa paminggalan. Nako, dapat weekly po nyo itong ginagawa o mas madalas, mas maganda. Yung paminggalan po kasi diba may naiipong tubig doon. So, itapon yung iba pang bagay na maaaring pag-ipunan ng tubig at pangitlugan ng lamok. Siyempre, tulad ng lata, bote, at tansan. Linisin din yung alulod ng bahay upang hindi pag-ipunan ng tubig at pamahayan ng kitikiti. So, regular po kayo magpatingin sa health center kung may sinat na ng 2 araw.
yun po tandaan po ninyo, kung may sinat na po kayo ng 2 araw, pumunta na kayo sa health center at magpatingin na po kayo sa inyong mga doktor. So, gawing dengue-free ang inyong barangay. So, nakita nyo yun ang mga importanteng bagay na dapat po ninyong tandaan. 'Di ba? So, yan po ang hatid po sa inyo ng Department of Agrarian Reform. At syempre, pakinggan po muna natin ang tagapagtaguyod ng palatuntunan ito. Sino-sino ang mga benepisyaryo ng CARP? Sila ang mga walang lupang magsasaka, kasama na ang mga nangungupahan, regular, panahunan at iba pang uri ng magsasaka sa bukid. Tutukuyin at sasalain ng Department of Agrarian Reform o DAR ang mga posibleng benepisyaryo at titiyakin din nito ang kanilang kwalifikasyon. Halimbawa, kailangan mong may 15 years o higit pa na residente ng isang barangay kung nasaan ang lupang sakahan at magmay-ari ng hindi hihigit sa 3 ektarya ng lupang sakahan upang maging karapat-dapat na benepisyaryo. Handog na paglilingkod mula sa Department of Agrarian Reform. Kayo'y nakikinig sa Tuklasin Natin! Tuklasin Natin. Ang palatuntunan sa radyo na Tuklasin Natin ay mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon sa himpilan ng Crusaders Broadcasting System DWAD 1098 kHz sa inyong AM band. Okay, 12:26 na po ng tanghali. Ang Tuklasin At, Natin ay matutunghayan sa 12:26 na po ng tanghali at syempre ngayon ay tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunang tuklasin natin at happy listening po sa grupo po ng Philippine Science Journalist Mega Manila at lalo na kay Tita Esther. Sana magaling na si Tita Esther. Hindi po siya nakapunta sa burol ng aking mother dahil wala siyang boses at masama talaga yung kanyang pakiramdam. At any rate, mapalad natin nasa linya na yung ating pinag-uusapan kanina tungkol sa Starbucks, no? So, mapalad nating makakapanayam ngayong tanghali si Miss Robeline Cruz ng DOST STII. Siya po ay ang Science Research Specialist 2 at Program Leader ng Starbucks. Nasa linya na po kayo ngayon, live na live sa DWAD Tuklasin Natin. Ma'am Robeline? Okay po. Good afternoon po, Ma'am Cathy. Thank you po for inviting me po. Opo, at napakapalad po ng aming palatuntunan na kayo ay aming makakadaupang palad ngayon. Anyway, ma'am, katulad po ng binanggit ko kanina, bago na uso ang computer at cellphones, ang paraan ng mga mag-aaral upang magsaliksik o gawin ang kanilang takdang aralin ay ang pagpunta sa library at humanap ng iba't ibang libro na kakailanganin upang lumikom ng mga kaalaman at detalyadong impormasyon hinggil sa isang partikular na tao o usapin o topic. Dahil sa pag-usbong ng makabagong teknolohiya, ang dati-rating masalimuot at matrabahong pagsasaliksik ng impormasyon o kaalaman ay pinadali ng internet gamit ang mga search engines gaya ng Google. Ngayong tanghali, aalamin at tutuklasin natin dito sa ating palatuntunan sa inyo, para sa inyo, mula sa inyong Science Research Specialist ng Department of Science and Technology, ang kanilang nilikhang Starbucks. Ano nga po ba itong Starbucks, Ma'am Robeline? Opo. Sige, ma'am. Yung Starbucks po kasi, yung tinatawag po namin na medyo mahaba-haba po ito. Sige lang, ma'am. Science and Technology Academic Research-Based Openly Operated Kiosk or Starbucks. In short, tinatawag din po namin siyang Digital Library in a Box. Bakit po Digital Library in a Box? Kasi po, yung lahat po ng collections ng STII and other resources, nilagay po namin siya sa isang, pinackage po namin siya sa isang sistema na kung saan pwede po siyang gamitin ng mga schools na wala pa pong internet. Kung mapapansin niyo po, kahit po sa maunlad na yung teknolohiya po natin, 2016, hindi pa po lahat nationwide sa Pilipinas meron pong mga internet connection. Lalo na po yung mga public schools sa mga remote areas.
So, naisip po ng DOST-STII dahil sa kagustuhan po namin na makatulong at madala po itong mga impormasyon na ito sa ating mga kababayan at matulungan na rin po sila. Bakit hindi natin siya gawin ganito? I-offline natin siya para hindi siya dependent sa ating connection. Malay niyo po, 10 to 20 years from now, malagyan na po sila ng internet. So, habang wala pa pong internet, ito naman po yung pangsagot po natin sa kakulangan po ng mga kanilang materyales, gaya po sa mga nasalanta ng bagyo. Oo nga. Wala po silang mga library. Nasira. So, nasira po talaga lahat. So, ang budget po nila nakalaan lang po sa rehabilitation ng school. Paano naman yung mga library collections po nila? Oo So, nga. malaking tulong po itong Starbucks na ino-offer po namin para po sa lahat ng schools. Hindi lang po ng schools, pati po yung mga local LGU public libraries po natin, pwede po rin po dito mag-avail. Ma'am Robeline, kanina nabanggit mo, no, na yung mga informations na yan ay galing syempre sa DOST at meron din kayong ibang pinagkunan din ng information. Opo. Ang tanong ko lang, kasi kadalasan ang nakikita sa isang library ay yung mga Atlas, Britannica, Merriam-Webster, mga encyclopedia. Ang lahat po bang ito na mga impormasyon na nakapaloob dito ay nandito rin sa Starbucks? Bali po ma'am, kasi ang Starbucks po kasi sentro po muna siya sa ngayon sa lahat po ng everything science and technology po muna tayo. Ayun. So, opo, yung mga investigatory projects, mga thesis na related po sa science and technology topics katulad po ng agriculture, ICT, food and nutrition, medicine, mga engineering, basic science, ayan po yung nilagay po natin sa Starbucks. Saka, ang mga format po ng ating mga laman, meron po tayong mga videos po dyan. Okay. Katulad po, meron po tayong mga materials, dagdag na rin po kami ng mga disaster preparedness materials. Napapanahon po iyan. Meron po kami mga reference for emergency po dyan. Anong gagawin mo kapag bumagyo? Anong gagawin mo kapag may lindol? Andyan na po siya. And meron din po kaming mga interactive courseware na mapapakinabangan po ng ating grade schools. Kasi po, ito po ay galing sa isa sa ahensya ng DOST, yung pong Science and Education Institute, sa partnership po with DepEd. So, nakuha na rin po namin yung kanilang collection, dinonate na rin po nila sa Starbucks para po sa K-12 program. Maging supplemental materials po siya sa ating mga estudyante. Also, we have yung mga news articles po at publication po ng DOST, nilagay po namin sa Starbucks. At meron na rin po kaming kung alam niyo po, yung Philippine Journal of Science. Nakakatulong po ito sa mga researchers naman po natin and researchers, yung mga nagpi-PhD, meron silang mga masters, na Philippine Journal of Science. Nandun po yung mga abstract po ng mga researchers na ating mga Filipino scientists. And for information na rin po ng lahat, ang PJS po ang oldest scientific journal in the Philippines. Alam niyo po ba na PJS? Philippine Journal of Science. Ayun. 1906 po ang first issue po na nailimbag ng Naku po, PJS. talaga. Opo, nandito po. Kaya medyo meron po tayong ganun pong kalumang koleksyon. At saka po, nadadagdagan pa po. Meron pa po kami idadagdag ng mga yung tinatawag po namin na DOST DOS Carte Livelihood. Yung full livelihood videos po na galing po sa Technological Research Center, idadagdag na rin po namin sa future. Ila-launch po namin yan sa NSTW. Wow, ang ganda naman. So, ang galing. hindi lang po talaga ang mga estudyante ang tinatarget po ng Starbucks. Tinatarget na rin po natin yung mga entrepreneurs, yung mga lalo na po yung mga nasa region, yung halimbawa sa crops, ano ba yung abundance doon. So, makakakita na po sila ng mga livelihood materials po dito para mapakinabangan po nila. Oo nga, ang laking bagay niya na kasi Opo. 'di ba usually pag may mga kailangan tayo, kahit yung ibang mga tao, ang ginagawa nila, 'di ba, hindi lang mga estudyante,
pupunta yan sa internet, mag-google, Opo. di ba? Mhm, So dahil opo. ito, wala siyang internet, kahit wala siyang internet Opo. connection, magagamit mo siya. Kaya nandun Opo. yung mga information na kailangan Opo, niya. opo. Of course, syempre, hindi pa ganun ka-wide yung scope niya Opo. dahil sabi mo nga kanina, everything about science and technology topics, nandito to. Opo. Pero katulad nung sinasabi mo nga, meron pa rin tong food and nutrition, agriculture, etc. So, ang laking tulong. At ang maganda, Opo. yung pong binabanggit nyo nga kanina, na yung 1906 pa na yung Philippine Opo. Journal of Science, biruin mo. Opo. Ang tagal Nandito po. na nun. Pero Opo, ma'am, opo. curious lang ako, gaano na ba karami ang nabigyan nitong Starbucks na to? Opo. As of February 2016, ito pong last month lang po, Mhm. meron na po tayong 833 nationwide. Mhm. Target mag-July sana maka 1,000 na site na po tayo nationwide. Oh. Ngayon po, we have mhm. 833 and dito po sa NCR, yung mga gusto pong makita ang itsura po ng Starbucks, we have 36 sites na po. Dito sa pwede po Metro kayo- Manila? Opo. Pwede po kayong magpunta sa Rizal Technological University, sa TUP Manila. Sa Mhm. PUP Manila, meron po tayo. Meron din na po tayo sa Adamson University. Mhm. Meron na po tayo sa pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa, Marikina Polytechnic, Quezon City Science High School, St. Jude. Meron din po tayo sa mga public libraries natin, katulad po ng Las Piñas sa City, Taguig City. So, Oh. kung saan po kayo malapit, pwede niyo po puntahan ng Starbucks. And i-update din na, regularly na rin po, i-update na rin po namin sila sa ngayon. Dahil marami na po kami nadagdag na mga informasyon. Ang galing Pero Opo. ma'am, gaano ba ang karami yung nais pa ninyo o plano ninyong bigyan nitong Starbucks? Actually po, hanggat maaari, kung lahat po ng Masaturate kaya na. namin bigyan, ng gusto po mag-request, pwede po, mabibigyan po namin. Wala po kaming pinipili na manabigyan. Sa ngayon po, ang marami pong nagre-request sa amin, mga public and private schools. Mas marami pa rin po ang public schools. Kasi nga po, mas kailangan po nila. Kasi naman po, pag private, medyo, alam niyo naman po sa private, may Affordable budget sila. pa Opo, oo. opo. Kayang-kaya Sa public, nila. kailangan po talaga nilang ng mga ganitong mga resources. Oo. Ang tanong ko lang sa inyo, ma'am, total nabanggit mo na rin naman na hanggat maaari gusto nyo talaga ma-saturate. Magkano po Opo. ba ang budget ninyo for this Starbucks? Yung isang Okay. unit? Opo. Sa isang unit, ililinawin ko lang po, ang Starbucks po, binibigay po namin yung software for free. Bali, ang atin pong mga, isang school, gusto nila magpa-install ng Starbucks, ang bibilhin na lang po nila yung hardware mismo, mapapagawa po sila ng kiosk. Yung hardware po na required namin, sa ngayon po, ang estimate po namin, mga nasa 40,000 po yung isang unit. Mhm. Opo. Tapos yung nagpagawa po sila ng kiosk, pwede po sa local manufacturers na lang nila, baka O sila na makakapag-ibot mismo. sila, o less opo, kung meron pong kayang gumaya ng aming unit. Oo. Pwede na Basta rin may kung prototype. Pwedeng Oo, gayahin. may prototype po kami, pwede po yun. Mm-mm. So, yun lang po. So, sa halagang 40,000, magkakaroon po sila ng collection sa 14,000 na SNT collections po from DOST and different sources po yan at madadagdagan pa po iyan. Pwede po bang malaman ang specification ng hardware o yung anong hardware na binabanggit po ninyo? Apo. Bali ma'am, sa ngayon po, siyempre mabilis po malaga magbago yung architecture ng ating hardware. Ang minimum requirements po namin up to recommended from yung tinatawag namin na i3 hanggang i7. i7 po na Tapos, and then, pagdating po sa memory naman, mga 2 gigabytes or hanggang 4 gigabytes na po na RAM na memory. At pagdating po sa hard disk na capacity, nire-require na po namin yung hanggang 1 tera to 2 terabytes na hard disk capacity. Kasi po lumalaki po ang Starbucks. Oo nga. Opo. At ang ganda kasi ang i3 o i7, actually napakabilis niyan at nga po. multitasking yan. Pwede ka Opo. mag-open ng kahit na ganong karaming applications. So Ang talagang Ang isang Starbucks unit po, halimbawa na-install namin sa school, pwede po niya i-connect yung isang server na yun sa 10 computer na naka-network based na po siya. Talaga? 10 po sabay-sabay na ma-access sa Starbucks. Yun po. Oo. Kasi yun po, dinesign po ang Starbucks para po ma-access ng Marami. marami. Pwede rin Oo. po kung naka-wifi na sila,
pwede po ma-access ang Starbucks sa kanilang mga smartphones. Oh, okay. Ano to? Pwedeng i-download, ganon? Yung Yun po, application? hindi po siya pwedeng i-download kasi po, alright. hindi po siya i-download. Ang access po ng Starbucks, pwede po siyang i-print and ma-view. May kailangan po silang mga materials doon. Mhm. Pwede po nilang i-print po yon, i-send sa printer para may copy din sila. Mhm. And then, pero hindi po siya pwedeng i-download. Yun po yung isa sa mga protection po namin. Oo nga naman. Opo. Otherwise, gagawin na ng iba yun. Opo. Diba, Baka no? mamaya ibenta pa. Binibigyan Oo. natin to ng libre para makatulong. Baka magkakitaan pa ng iba. Oh, Miss Robeline, dahil ikaw ang project leader, curious lang ako kung gaano nyo katagal na ginawa mismo yung software ng Starbucks. Actually po, ang software development, continuous po iyan. Mhm. So, nag-start po kami ng 2011. Una po sa namin ni-launch 2011. Ang takers po namin ay galing pa po ng Davao and Zamboanga. Ang So, mga hindi po- developers Opo. nyo? Hindi po. Yung una pong in-installan namin, ang developer po namin, kami lang po dito. Wala po okay. kaming budget na sinimulan dyan. Wala po talagang budget. Talaga? Talagang sweldo lang po Sahod. talaga namin. Oo. Opo, sweldo lang po. Tapos, ginawa po namin yan ng mga 6 months. 6 months to 1 year. Kasama na po dyan yung planning, yung conceptualization, hanggang sa i-launch nga po namin ng June 2011. Hindi rin po namin nakita na ganito kadami. Hindi pa po kami nag-i-info campaign, pero nagulat po kami kasi ang dami na pong nagre-request. So actually po, ang Starbucks kaya po dumami dahil po doon yung workshop sa mga schools na actually, pagyayabang ko na po kasi po, yung nakaraan po nitong February, nagpunta po kami ng Pilar, Bataan. Meron pong nag-testimony na isang school. Babanggitin ko po yung pangalan ng Sige. school. Yung Dr. Victoria B. Roman Memorial High School po in Pilar, Bataan na na-installan po ng 2014. May Starbucks po sila. So, pumunta po kami doon para i-update. At ang sabi po nila, nakatulong daw po yung Starbucks dahil nag-rank number 1 ang kanilang school among 30 Talaga? public high school sa National Achievement Test. You see? Opo. Namo. Tapos, hindi lang yung mga teachers din po nakatulong sa kanila, yung mga nagma-masters, kasi mga nagtitesis, may mga researches po dito na nakatulong po sa kanilang mga subject at saka sa kanila pong thesis. Kasi naging accessible yung information na kailangan nila. Opo. Diba? Opo. Biruin mo, ang laking bagay nito kasi even without the internet connection, you can easily access yung informations na kailangan mo. Particularly, doon sa mga, in terms of science, actually, pag science and technology naman, halos, sakop niya na lahat ng disciplines diba? Opo. Meron talagang siyensya at teknolohiya sa lahat ng disciplines, diba? At yun ang malaking bagay. So, paano ba makakakuha o makakapag-request ng DOST Starbucks, Robeline? Ano lang po, ma'am, sumulat lang po sila sa amin. Sumulat po kayo kay Director Richard P. Burgos dito po sa DOST SCII. And then, pwede po nyo i-fax po or i-email na lang po yung inyong mga request sa dost.starbucks@gmail.com. Starbucks at gmail.com or starbucks@stii.dos.gov.ph. Okay, tamo. Ayan, So, si Director Richard Burgos ang Opo. susulatan nila. Opo, susulatan po nila. Oo. So, pwede rin ang private schools, di ba? Opo. Nabanggit mo Opo. kanina. Ang mga libraries, di ba? Pwede rin? Opo. Mga public libraries. Pwede Ako, rin po. dapat pala masabi sa aking mayor sa Quezon City. Kasi, di ba, may library kasi sa Quezon City Hall halos lahat ng mga kabataan at mga schools na ang daming pumapasyal kasi doon. Actually, hindi lang pumapasyal, talagang pumupunta ron to have a research sa Quezon City Public Library. So, talagang kung madadagdagan, may Starbucks doon, biruin mo yon, ang laking bagay talaga, di ba? So, ano pa yung... Sige, Robeline, ano sabi mo?
Opo. Ang objective din po kasi ng Starbucks kasi po medyo, alam niyo naman po yung mga estudyante natin na kumukuha ng mga courses sa science and technology, pakunti po ng pakunti. So, isa po sa objective niyan, kaya po kami Maengganyo. Maengganyo naman sila na mag-innovate, mag-research, kaya baka mag-contribute sila ng mga studies sa mga crafts. Ganun po, para naman dumami yung mga engineers natin, dumami yung mga researchers natin. Kaya po kami naglagay ng mga ganitong klase ng mga materyales para naman po tumaas din yung ano natin. Kasi Brain tayo. Brain tayo, maalis na yung ating mga scientists. Oo nga, hindi lang basta umaalis, napapirate sila. Yun Kasi nga ibig po. sabihin magagaling Kailangan talaga. na po ito info awareness lang naman po. Saka, para ma-encourage po yung ating mga kabataan. Ano pa ang Robeline, ano pa ang hinaharap na plano ninyo? Yung gagawin nyo pa, ano pa? Sa Sa ngayon po, Starbucks. ang malaki pong trabaho, yung pinakamalaking tinututukan po namin, ma-monitor yung mga dati pa po naming na-installan, kung buhay pa ba sila, or kailangan pa po bang i-update. Kasi po may mga So, monitoring. na nasalanta po ng bagyo. So, bibisitahin po namin sila kung ano na po nangyari. And sa ngayon po, nakikipag-coordinate po kami sa maraming mga pwede pong mag-donate po ng mga resources nila, ng mga content. Para po madagdagan naman po yung laman ng ating Starbucks, hindi lang po yung galing po sa amin. Opo. Biruin mo yun. Opo. Ang laking bagay, no? Mag-launch din po kami ng Super Starbucks. Abangan na lang po nila. O anong kaibahan ng Super Starbucks sa Starbucks? Yung Super Starbucks po kasi, medyo konti lang po ang ating laman, ano. Sa Super Starbucks po kasi, dadamihan na po namin. Ilo-launch na po namin yung full videos po ng nakuha po namin sa Technological Research Center, yung TRC nga po. Kasi dati po, ang nakuha lang po namin, parang teaser lang po. Oo. Kasi po may bayad po yun. Oo nga, may So, ngayon bayad po, na mga information sa TRC Apo. So ngayon, ilalagay nyo na doon. Donate na po sa amin, so ilalagay na po namin doon. Uy, ang Kaya galing. po yung Super Starbucks. And marami pa po kaming ilalagay. Actually, naghahanap din po kami, nakikipag-partner na rin po kami sa mga online, kung sakali, na makuha namin yung mga materials nila for teaching, yung mga may lesson plan. May mga lesson plan na po ngayon na digital na pwede na po i-download yung mga template. Makakatulong po sa mga teachers talaga? po yun. Ay, para na nga Opo. kayong Google. Opo, offline lang po lang. Offline. Para lang po madala talaga sa remote area. Yun po talaga ang target po natin. Kung may foundation ba na to get in touch with you or parang isa ito sa parang idodonate nila, pwede ba? Pwede po iniimbitahan din po namin yung mga private institution po na gaya po ng katulad po niyan, yung sinasabi niya po, mga foundation. Meron na po kaming foundation na nag-donate po sa Cebu. Talaga? Opo, nag-donate na po sila sa isang school ng Starbucks. Yung Sir Daniel po ba yun? Hindi ko na po maano yung name niya, pero parang ganun po, yung isang kumpanya, namili po siya nung kanyang adopted na school. Tapos nag-donate po siya ng unit, in-installan po namin ng Starbucks. Ang galing. Kailangan ulitin ko yung specification niya, dapat at least i3 to i7. Opo. Diba? At yung RAM ay dapat 2 gig to 4 gig. Opo. At yung hard disk niya ay 1 tera to 2 terabytes. Opo. So, basta meron ganitong klase ng specification, tapos sila na magpapagawa rin ng kiosk, Opo. no? Na meron naman kayong prototype, gagayahin na lang Opo. nila. So, yung software, yun ang libre nyo ng ipagkakaloob. Opo. Diba? Ang galing So, biruin mo yon. Ang laking bagay, offline Opo. pwede. Opo. Para Actually, may i-add na rin po. Nabigyan na po kami ng award. Opo. Oo nga. Ano nga ba yung award na nabalitaan ko nga yun eh. Opo, Ano nga ba yung award na yun? Opo, yung Presidential Citation for Innovative International Library Project. Wow. That was given by the American Library Association noong 2015. Biruin And, mo. opo, itong February 2016 lang po, inaward sa amin ng Philippine Association of Academic Research Library o PAARL. Yung 2015 naman, Outstanding Library Program of the Year. So, dalawa na po ang award ni Starbucks. Nakikilala na po si Starbucks talaga.
Sige, Rovelyn, alam mo, ang dami mong binahagi sa ating information. Hindi ko lang malaya, buruin mo, ilang minuto na lang. Nagkalauna na. Pero hindi, kasi very informative yung binigay mong information about the Starbooks. So, unang-unang importante doon, yung Starbooks is accessible kahit walang internet. So, magagamit talaga siya kahit sa ibang lugar, yung mga lugar na walang kuryente. Hindi sa walang kuryente, kundi walang internet connection. Basta may kuryente sila at pwede nilang paandarin yung CPU nila, yun yung tinatawag nating isang unit nga. At makikita mo, biruin mo, isang unit na ininstallan ninyo, biruin mo, 10 kagad na computers can access all the information. Ito ba yung maximum, yung 10 computers? Maximum na niya? Depende bang malakas kasi yung unit eh. Oo, Kaya kasi pa po yung i7 mas marami pa doon. Oo, ako nga gamit ko, i5 eh. Opo, kaya pa po yun, mas marami pa po doon. Ay, talaga. Ang galing, Anyway, sige. Siguro, bago kita bitawan, baka meron ka pang nais ibahagi sa ating mga tagapakinig. Pwede kang magsalita at anyayahan mo na rin sila. Yung mga gustong mag-donate, ulitin mo yung sinabi mo kanina kung sino yung susulatan at saan sila mag-email. Sige, go ahead, Rovelyn. Opo. Sa mga interesado po, lalo-lalo na po sa mga schools o nangangailangan pa po kayo ng mga impormasyon na ganito para po sa ating mga estudyante at ating mga mamamayan po sa nahilig magnegosyo, sumulat lang po kayo kay Director Richard P. Burgos ng Department of Science and Technology, Science and Technology Information Institute, and i-email nyo lang po sa amin ang inyong mga request sa dust.starbooks@gmail.com or starbooks@stii.dos.gov.ph. Ayan po. Tapos po, i-schedule po namin kayo ng ating installation and orientation. So, magkita-kita po tayo at sana po suportahan nyo rin po ang Starbook, gawang Pilipino po ito. Isa po ito sa pwede po nating ipagmalaki sa mga kababayan po natin at sa buong mundo. Ibig sabihin, ika nga gawang Pinoy, outstanding Pinoy, di ba? Sige, maraming salamat sa iyo, Rovelyn. Okay po, maraming salamat po, Miss Cathy. Sa ulitin po. Okay, no problem. Text lang kayo. Okay, yan po naman ang ating pakikipanayam kay Rovelyn Cruz ng DOST. STII. Siya po ang Science Research Specialist 2 ng DOST STII. Nako, napakaganda ng kanilang proyekto. Pero pansamantala, ibigay muna natin ang ilang mga balita mula pa rin sa silid pambalitaan ng tuklasin natin DWAD. Balita ngayon. Okay, DAR builds processing facility for coffee farmers. The Department of Agrarian Reform recently spearheaded the construction of a coffee processing facility to raise the farmers' level of competency from being mere raw farm producers into food processors themselves. Municipal Agrarian Reform Program Officer Adriano Losaria and Senator Ninoy Aquino Mayor Dan, mga naan, led the groundbreaking rites of the 1.1 million coffee processing facility in Barangay Cuden, Senator Ninoy Aquino. The project, courtesy of the DORS Mindanao Sustainable Agrarian and Agriculture Development of MINSAAD, involves the construction of a 36 square meter building and a 180 square meter solar dryer with provisions for coffee processing equipment, which involves grinder, roaster, and dehuller machine. It aims is to increase the income of some 1,600 agrarian reform beneficiaries by providing them with a facility to process and add value to their harvested coffee beans, Losaria said. Under the project,
The farmers will undergo seminars and trainings on coffee production, processing, product development, and business marketing to develop their farm enterprise and make their business operations profitable. Right now, the construction of the facility will greatly help them with the proper drying of the coffee beans. Our long-term goal is to help our farmers establish a coffee enterprise via this coffee processing facility, Losaria said. Prior to the project launch, the DOR conducted a series of consultations with farmer belongings to 16 Agrarian Reform Beneficiaries Organizations, or ARBOS, and the local government of Senator Ninoy Aquino. We found out that our farmers often experience losses for lack of proper coffee drying facility. They also need to have access to cheap but high-quality coffee seedlings for their farms, Losaria said. He said farmers use canvas in lieu of flatbed dryer or a concrete dryer to dry their coffee beans. This drying procedure lessens the quality of the coffee beans, and low-quality beans will fetch a low price from coffee traders. To address the need for cheap but high-quality coffee seedlings, Minsaad Project Manager Sanon Original said, "We will establish a coffee nursery where good quality coffee seeds will be planted by the farmers themselves. The nursery will ensure that only high-quality coffee beans will be planted in the farms. Plus, it will save farmers time and money for sourcing coffee seedlings in other towns," said Original. Farmer Merlinda Bautista of the Kuden Women's Organization said they are thankful for the facility project. "We are excited with the construction of the facility and coffee nursery. We will soon fetch a good price for our coffee beans, plus additional income when we develop our coffee products and sell them in the market," Bautista said. Presidential Assistant for Food Security and Agricultural Modernization, Secretary Federica C. Giza, National Irrigation Administration Administrator Florencio Fadernal, and NIA Region 12 Manager Ali S. Satol graced the inaugural ceremony of the 50 million Kabulman River Irrigation System, or CRIS. Mamasapan Extension Project located at Barangay Tucanalinaw, this province, on March 21, 2016. After just 8 months of construction, the irrigation system is now fully operational and functional. The said project will serve the 99 farmer members of the CRIS Tucanalipao Irrigators Association Incorporated and the system's 130 hectares coverage. The farmer beneficiaries will start planting rice this coming June. Secretary Giza and Administrator Padernal urged the local government units, other partners present like NFA and PCA, and most especially the farmer beneficiaries to work hand in hand in enriching the irrigation system through cooperation, coordination, support, and hard work. They added that the project is not for NIA alone, but particularly for the farmers who is the partner in agricultural development of our country. Mamasapano Mayor Tahirudin Ampatuan in his message said that he will be of help to NIA and the farmers, and that this agricultural undertaking in the municipality is a mode towards progress and development. Mr. Ibrahim Ali CRIS Tucanalipao Incorporated President extends his appreciation and gratefulness, saying, "NIA turns our dream into reality, where once all this is just a figment of our imagination.
We all can't believe that our land will now be getting much needed water that will result to more production. And of course, more income. Maraming salamat po mula sa aming mga magsasaka. Subsequently, a simple ceremony was also attended by FOPSAM Secretary Giza and NIA Administrator Padernal. The Sinawal River Irrigation Project at Barangay Sinawal, General Santos City was inaugurated on Monday. With a total project cost of 13.8 million, the undertaking had an actual area 41.70 hectares that will serve the Suiza Lanton Sinawal Farmers Irrigators Association Incorporated. This project is a good case of public-private partnership wherein the government and private sector work hand in hand for one ultimate goal, progress, said NIA Administrator Padernal during his opening message to address guests and stakeholders present during the event. With his vision for NIA to go beyond irrigation and for the agency to cover more areas, he gave insights and ideas for the existing potential area of 1,748 hectares like hydropower. He added that with the use of new technologies like HOPE or HDPE pipes that is known for its excellent performance and long life expectancy, the project can serve its farmer beneficiaries exceptionally. The Sinawal River Irrigation Project is the very first project in General Santos that also irrigates high-valued commercial crops such as corn, pineapple, banana, mango, and coconut. That is an assured approach to increase farmers' income. At yan po ang kalipunan ng mga balita mula sa silid pambalitaan ng tuklasin natin Crusaders Broadcasting System, DWAD. Okay, at tayo'y magtutuloy-tuloy. Dahil natapos na ang isang oras, at talaga namang napakaraming mga kaalaman ang ating naibahagi at talagang ang mga impormasyon na inyong nalaman ngayong tanghali ay talagang punong-puno mula sa Starbucks hanggang ito nga pong ilang balita na ating ibinahagi. Pero tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganahan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan at magtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Maraming salamat sa ating mga nakaagapay ngayong tanghali sa technical side, si Romeo Nonong Padpad, sa DWAD staff, si Tita Jovita Buenaseda Prudencio, si Kuya Rudy Rodrigo Manzano, at syempre sa production, si Nova Season, sa ating program director, si Kariki Lee, sa ating general manager, si Myra Paz Abigail Dumlao Pestaño, at syempre sa ating station manager na si Joselito Molina Pestaño. Maraming salamat sa ating nakapanayam ngayong tanghali at sa ating mga tagapakinig. Salamat po. Naway ang nakapagbigay po kami ng impormasyong mapapakinabangan ninyo, kundi man ngayon ay sa darating na panahon. Dahil ang aming layunin, tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Subalit dapat sama-sama tayong manindigan sa katotohanan nang hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Kathy Cruz po ito na nakasama nyo sa nakalipas na isang oras. Hanggang sa susunod na Martes po muli, alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Antabayanan po ninyo ang palatuntunang helpline. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Inyong napakinggan ang palatuntunang Tuklasin Natin. Samahan muli si Kathy Cruz sa susunod na Martes, alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon dito sa DWAD Crusaders Broadcasting System 1098 kHz sa inyong AM band. Tuklasin Natin hanggang sa muli.
DWAD, Diyos 98 sa inyong mga radyo.